Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik po ang inyong lingkod muli, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Pinukomentohan po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, ang ginagawa po ngayon ng ating, sa gobyerno, sa politika, pamumulitika, siyempre po, malapit na po ang halalan. Next year po, halalan na naman. At siyempre, gamit na gamit po ang pamumulitika na sa ating bansa. Ito po, di po ba? Napakaagang pamumulitika. Talagang yung pagbakbak po, lalo sa pamilya Duterte. Ito po, talagang hindi po natatapos sa paninira sa dating Pangulong Duterte. Talagang ang gusto nila, mawala po sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Kaya po ginagawa na po nila ng paraan. Dahil isa rin po itong dahilan na nakikita ni Kamanong, isa rin po kasi itong pantakip. Pantakip po kasi rin ito sa nangyayari po na issue, na napakalaking issue po ng Commander-in-Chief sa ating bansa. At syempre, ito na rin po yung binibigay na pangtakip o sinasabing pangtanaw ng utang na loob ng pamilya Marcos sa kabila ng paggamit nila sa mga Duterte, lalo nung makabalik sila sa pwesto. Kaya nga sabi po ng mga kababayan natin, talagang ganun eh. Ang budol, dumarating yan kahit hindi mo gusto. Mabubutol at mabubudol ka. Di po ba mga tambay? Ito po, talagang ginagawa nila paraan. ICC po. Talagang ICC ay hindi na po to tinantanan. Lalo po ang issue ng ICC sa pamilya Duterte. At kasama na po si Senador Bato de la Rosa mga katambay. Dito po sa balita ng UNTV, talagang may nahanap din pong information, lalong-lalo po ang Senador Bato de la Rosa. Meron po siyang intel na nalaman kung paano po kumikilos ngayon ang ating kapulisan at ang ICC mga katambay. Pakinggan po natin. Yes, meron tayong very reliable information na nagsasabi na itong mga polis na ito na kasama ko ngayon na inimbitahan ng ICC for interview ay ito'y isa-isang pinatawag at kinausap in separate instances. Ito'y pinatawag sa isang very private na lugar. Isiniwalat ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang kasamahan niyang pulis ang kinausap umano upang tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Senador, kamakailan lang ito nagsimula na magkaroon ng hidwaan ng unity team, partikular na ang tambalan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Si Dilio na si Trillanes ang kumakausap sa kanila at nandoon kasama si Speaker Romualdez at si yung chairman ng Committee on Appropriations na si Saldico. Congressman Saldico. Palagi yan. Ganung pagka kinakausap sila, nandoon yan. Sila apat yan. Apat na tao andun sa private na lugar. Kinakausap sila. Sa kabila nito, kumpiyansa si Senador de la Rosa na hindi pumayag ang mga naturang pulis na kalabanin ng dating Pangulo. They stood their ground. Hindi refuse, hindi sila pumayag na gagamitin sila na pandiin kay Pangulong Duterte. Hindi sila pumayag na gagamitin sila. They were convinced to execute an affidavit na talagang idiin si Pangulong Duterte sa war on drugs before the ICC. Paliwanag pa ni Senador Bato de la Rosa, ginagawa umano ito laban sa kampo ng mga Duterte upang mapigilan ang kanilang kapangyarihan sa mga susunod na eleksyon. Yan po mga tambay, ang pahayag po kay Senator, pahayag po at narinig po natin ang sinabi po ni Senator Bato de la Rosa mga tambay. Nakakalungkot lang po, di po ba? Sana po, totoo po yung mga sinasabi po ng Senador Bato de la Rosa na itong mga pulis na ito na kinausap po. Kasama po ang Trillanes, dating senador, yung sinasabing asong gala, di umano, at si Saldico, biruin mo mga tambay, at si Speaker, ang Speaker po ng Kamara, pinsan po ng Pangulo. Sila po ang talagang naglulubog at talagang nagpapabagsak. At ito po, may basbas po ito mga tambay. Imposibleng wala pong basbas ito.
ng Malacanang. Yung nangyayari po ito, mga katambay. Dahil ang Pangulo po ay pinsan ng Speaker ng Kamara. Talagang hindi po nila tatantanan, mga katambay. Ang sinasabi ko nga, yung sinasabi nga natin kung paano tumanaw ng utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte dahil nga sa kapangyarihan, di po ba? At lagi nga natin na sinasabi na talagang ang politika sa atin, ang doble kara po yan, mga tambay, di po ba? Doble kara ang politika. Basta makuha ang kapangyarihan, gagawa't gagawa na hindi siyempre ipapakita niyan muna. Yung talaga intensyon ng politiko. Pero pagka nakita mo na at nahawakan na nila at makikita na natin ang totoong kulay ng mga politiko, pag ito po ay nakuha na ang kapangyarihan na inaambisyon nila. Di po ba, mga tambay? Dahil ibalik tanaw lang po natin. Pwede naman po natin ibalik tanaw kung ito po. Pinamahal naming Pangulo, happy birthday po! Kami ang buong madla ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa para sa aming minamahal na Pilipinas. Alam po namin ang sakripisyong pinagdaanan ninyo. Alam po namin ang lahat ng ginawa ninyo dahil sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi po mababawi ang sa dami ng panahon ang inyong ginawa. Maraming salamat, Mr. President, at maligayang kaarawan, PRRD. Tingnan niyo po, mga tambay, nung halalan, nakita niyo po kung paano po iangat. Talagang ang dating Pangulong Duterte, aangat po sa lupa, sa papuri po na ginawa po ng Pangulong Marcos Jr. Dahil wala pa sa kanya ang kapangyarihan. Pero nung nahawakan niya na kapangyarihan, ni isang lumabas sa kanyang bibig at wala na po siya naalala. Nagkaroon na po siya amnesia, mga katambay. Yung mga pinagagawa ng dating Pangulong Duterte na napakagaganda di umano sa mga tinuran niya. Yung pala yun, yung palang mga sinabi niyang yun, puro sa bibig lang po pala yun. At hindi galing sa puso, mga katambay. Bibig lang. Kaya po, sa bagay, mga katambay, marami nagsasabi tayo, mga kababayan, hindi na nga raw maaalala ng Pangulong Marcos Jr. yun kasi nga daw dahil nga raw doon sa issue ng droga. Dahil gumagamit daw to di umano ng drugs kasama yung grupo ng Voltes 5. Di ba, mga katambay? Kaya wala na ika sa Pangulo yan. Natunaw na ika yan. Yung mga sinasabi nga magagandang ginawa ng Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Saka isa pa, mga katambay, kung hindi naman ginawa ng dating Pangulong Duterte yung war on drugs sa ating bansa, saan po pupulutin ng ating bansa? Saan pupulutin, mga katambay? Magiging parang Mexico tayo, Colombia, at yung mga bansa na napakahihirap ng sitwasyon nila dahil lulong sa droga ang mga tao, ang taong bayan. Di po ba? At ang umiikot na lang na ekonomiya ng bansa nila puro droga na lang. Mga kabataan, mga katandaan, di ba? Mga magulang, di ba? Involved, negosyo, droga. Magiging narco-politics na tayo rin, mga katambay. Yung bang gusto nito nila dating Senador Trillanes sa ating bansa, kasama si Saldico, at kasama ang Speaker, at kasama ang Pangulo, ang buong administrasyon ng Marcos Jr. Ganun ba ang gusto mangyari sa ating bansa para tayo maging Mexico? O yung mga Colombia na hanggang ngayon active pa rin ang mga droga nila, hindi pa rin natatapos, mga katambay. Ganun ba ang gusto mangyari sa ating bansa nitong mga ito? Na hindi na protektahan ang ating mga kabataan na yun ang layunin ni dating Pangulong Duterte. Yung mga susunod na henerasyon, pati mga anak-anak, apo-apo ni Trillanes, ni Speaker Romualdez at nung congressman ko na hindi ma-involve at hindi na pumasok sa ganitong bisyo. Kaya nga kinikitil ni dating Pangulong Duterte dahil ayaw niya maging ang bansa natin matulad sa ibang bansa na nagiging worse na dahil sa droga ng kanilang bansa. Pero meron tayong nakikita mga politiko dahil sa ambisyon sa politika, power, dahil meron nga mga congressman nagsusulong na palawigin pa ang kanilang mga termino dahil nga sa kapangyarihan, pera,
kapangyarihan. Di po ba? Dahil nga napakadali ng pera sa gobyerno, di umano. Kung gusto mo nga raw yumaman, mga katambay, magpolitika ka. Madali raw pagyaman, di umano. Pag ikaw ay naging congressman, lalo pag ikaw ay naging senador, di ba? Naging presidente, you know? Lalo kung ang isip mo hindi makabayan, you know? Hindi ka makapilipino, hindi ka makatao. Napakadali daw yumaman ng mga politiko, di umano, mga katambay. Pagka ikaw ay corrupt na politiko, wala sa puso mo paglilingkod, wala kang pagmamahal sa kapwa mo Pilipino, napakadali daw yumaman, mga katambay. Nagiging bilyonaryo para, hindi umano, ang mga ito, mga katambay. Kaya ang laki po ng pagbabago ng panahon. Di po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, takot po ang gumawa ng masama. Takot ang mga durugista. Takot ang mga drug addict. Ang mga drug lord. Takot ang mga kriminal. Di ba? Ang mga politiko, hirap na hirap. You know, hirap na hirap po silang mag-corrupt. At may takot po sila. Dahil pag nahuli sila, malaki pong kahihiyan sa kanila. Di ba? Noong mga panahon na ngayon, noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, open na po ang lahat. Open na. Mga katambay, open na ang korupsyon. Nagbalikan na po na naman ang droga. Ang droga, nagbalikan, krimen, lalo sa Metro Manila, number 1 ang krimen dyan. Pero nakatutok po ang ating pamahalaan sa mga Duterte para pabagsakin ang ICC. Gamit ang ICC, ang International Criminal Court, mga katambay. Pinapasukan tayo ng justice ng ibang bansa, international, samantalang nagpapangsyon ang ating bansa, ang ating justice system. You know, hindi naman baldado. Dire-diretso. May budget pa nga yan taon-taon para mag-function. Pero pagdating dito sa kinausap mo ng Trillanes at ang kasama pa speaker, parang hindi nagpa-function ang ating justice system sa Pilipinas at hindi dito sa Pilipinas. Hindi sa ating bansa. Litisin kung ano man nakikita nilang problema o sinasabi isang damukal na kaso ang isasampa nila. Ba't nila isampa? You know, sa korte ng Pilipinas, bakit kailangan pa natin ng ICC? Ang dapat trabahuin ng ICC, yung talagang napakaraming problema, katulad ng Ukraine, pasukan nila yan, Russia, at sa Middle East. Di ba? Yung Middle East, ang daming patayan dyan. Di ba? Kasi takot nga po sila. Takot silang makabalik ang Duterte sa ating bansa. Dahil hindi na nila magagawa yan, mga tambay. Mahirapan na nilang gawin, unang-una. Yung papasukin naman, laganap ang droga, mahirapan silang pasukin yan. At yung krimen, korupsyon, mababawasan na naman ang korupsyon pagka nakabalik ang isang Duterte sa Malacanang, mga katambay. Ngayon kasi, mucho dinero yata sila, mga katambay. Mucho dinero. Lalo-lalo na, siyempre, hindi mo pwedeng hingan ng mga resibo yan kung paano nila ginagastos. At wala tayong nakikita sa gobyerno natin ngayon na lumalaban sa anti-corruption. Magdadalawang taon na sa pamahalaan ang Pangulong Marcos Jr. Wala tayong nadidinigan na oposisyon na talagang sinisilip ang mga anomalya ng bansa, lalo ng pondo, pagkakaperahan o pinagkakaperahan nila, di umano. Wala pong tumututok dyan, mga katambay. Di nyo napansin, pati media, wala. Pati mga makabayang black, hindi natin nakikita, tinututukan ang mga anomalya, ang mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Kung yung ano nga lang, di ba, nakaraan, yung pinagmamalaki ng SONA, 5,500. Di ba? Hindi man lang matutukan yan, isang malaking korupsyon yan. Pero ang kailangan natin, pabagsakin ng mga Duterte, lalo ang PRRD, ipahuli sa ICC yan. Nakatambay. Buti na lang, nandiyan pa si Senator Bato at may mga kanya gumagana pa yung kanyang mga intel. At siyempre, yung sinasabi nga ni Kamanong, yung pagmamahal ng mga pulis na talagang naglilingkod ng tama ang mga pulis, hindi naman lahat corrupt, hindi naman lahat sablay. Marami pa rin tayong matitinong pulis na naaalala at na-appreciate at nakita nila ang ginawang pagmamahal sa kanila ng dating Pangulong Duterte, ang ating mga kapulisan. Di po ba? Dahil nakita naman natin kung gaano alagaan yan, taasan ng mga sweldo, allowance, pati mga pension, tinaasan. Di po ba?
napakaraming nagawa ng dating Pangulong Duterte sa PNP at sa mga lahat ng sangay ng ating mga bayaning mga sundalo, lahat mga pangkaragatan man yan o mga pulis, lahat po ng mga uniforme ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, mga katambay, ay nakinabang sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pati nga po yung mga general, di po ba, na mga nag-retired, ang lalaki ng pension na niyan, di po ba? At yung mga kahit hindi general, di po ba? Mga katambay, talagang sagana po sila na budgetan po noong dating Pangulong Duterte. Saka po, nagtataka lang si Kamano, usong-uso po ang survey. Pero never tayong sinurvey mga Pilipino, kahit si Kamanong, kung maganda ba ang ginawa para sa Pilipinas, para ibangon sa lugmok na droga ang ating bansa nung panahon pa ni dating Pangulong Aquino. Dapat sinurvey din tayo at nalaman din ng mga ito, lalo ni Trillanes at ng sambayan ng Pilipino, kung anong sagot ng masang Pilipino na pumapabor ba tayo do sa ginawang war on drugs ni dating Pangulong Duterte o hindi. Di ba? Wala eh. Wala. Pero ang makikita lang natin survey, ang kadalasan, yung performance, saka yung dumadami raw na nagiging pabor sa Pangulong Marcos Jr. Mas dumadami ang nagugustuhan siya. Yun ang lagi mong makikita ngayon sa balita, maririnig, na tumataas ang tingin ng Pilipino, ang kanyang approval at trust rating, mga katambay. Nakakagulat. Kayo po mga katambay, ano po sa tingin nyo ang ginagawa ng pamahalaang pamumulitika? May pupuntahan po ba ito? Sa tingin ni Kamanong, malaking gulo po ito dahil napakarami pang nagmamahal ng mga Pilipino kay dating Pangulong Duterte. Dahil ito po ay napakagaling. Isa sa pinakamagaling na Pangulo na nagdaan sa ating panahon, mga katambay. Komento ni Kamanong. Kayo po mga katambay, ano po masasabi nyo? Muli po mga katambay, maraming salamat po sa mga nagko-comment, nag-share, nagsusubscribe, at syempre po, na-appreciate ko rin po ang mga comment nyo mga katambay. Kaisa po tayo ng damdamin para sa pagbabago, pag-unlad ng ating bansa. Paalam, maraming salamat po. Ingatan nawa.